ba tumataas ang diarrhea cases tuwing tag-ulan at paano ito maiiwasan? Pag-usapan natin yan kasama si Dr. Paulo Di Mapelis, isang adult gastroenterologist. Ang number one cause ay food poisoning. At ang cause naman ng food poisoning ay maraming bakterya, pinamumugaran, contaminated ng maraming bakterya ang ating mga pagkain at tubig. Ngayon, ang mga bakterya kasi, dumadami sila due to two conditions. Number one ay that proper temperature, kaya nga di ba linuluto natin, freezer, ref. At pangalawa ay moisture. Mas maraming moisture, mas namumugad ang mga bakterya. Kunyari, wala sila sa ref, nasa labas, maraming moisture, mas dumadami ang bakterya. At dito bumapasok yung tag-ulan. No? Yung proper temperature kapag at height naman ng summer, ganun din. Pero ngayon naman at height ng tag-ulan, ganun din. Pero this time, because of the moisture. So mas maraming moisture, mas maraming bakterya, mas likely mag-food poisoning. Oo, kasi ang naisip ko dati, Doc, ay baka mas mataas yung ganitong cases kapag ka-summer. Kasi di ba, Doc, madali mapanis yung pagkain kasi sobrang init. Pero kapag tag-ulan pala, ganun din. At dahil naman sa moisture ito. Yes, that's right. Opo, pero paano po na ipapasa yung bacteria po na dulot po ng diarrhea? Kasi halimbawa po, kung merong isang tao sa bahay na merong diarrhea, malaki po ba yung case na yung ibang kasama sa bahay magkaroon din nito? Ngayon, kung pare-parehas sila ng kinakain at pare-parehas yung pagkain na maraming bacteria at pare-parehas silang kinain, hindi naman sila naipapasa, kundi sabay-sabay silang tinamaan or sabay-sabay sila nagkaroon. Minsan may nauuna lang magka-simptomas kaysa sa iba, no? Minsan naman, kunyari isa lang yung nakakain, siya lang yung nagkakaroon ng simptomas, yung iba naman ay safe. Kaya hindi po pala naipapasa yung tamang term. Talagang nagkasabay-sabay Yes, lang po, nagkasabay-sabay. no? Opo. Oo. Pero, Doc, pagdating naman po dito, sino po yung mas at risk sa pagkakaroon ng diarrhea? Kasi may mga friends po ako, sasabihin nila, ay hindi, matibay yung tiyan ko, o kaya kahit anong kainin ko, hindi sumasakit. Meron po ba talagang gano'n na mas matibay yung tiyan nila kaysa sa ibang mga tao when it comes to this kinds of viruses? Okay, so lahat ng tao virtually talaga ay pwede magkaroon ng diarrhea. Pero tulad nga ng sinabi mo, may mga tao na medyo madaling kapitan. Sa kadalasan, it has something to do with their gut microflora, yung mga good bacteria sa tiyan. Kung masyadong konti yung good bacteria na naipon nila, o kaya recently, marami silang antibiotics na nainom, kaya namatay yung mga good bacteria, mas madali silang kapitan. Also, yung mga bata at saka mga matatanda, mga lolo-lola, at saka mga sobrang bata, medyo mas mahina kasi yung mga immune system nila kumpara sa ating lahat. Mas madali rin silang tamaan ng diarrhea at food poisoning. Lalo na yung mga bata, hindi naman nag-iingat yan mga yan. Hindi nila inaamoy yung pagkain, tapos maglalaro sila sa daan, lulusong sa baha, lalagoy sa baha. So, mas prone din sila. Pero ano naman po yung simptomas po ng pagkakaroon ng diarrhea at paano po ito makukumpara sa normal po na pagdumi ng tao? Okay, so syempre lahat naman tayo, most days of the week dumudumi, di ba? Yes. Pero kung ating dumi ay number one, tubig na, no? Nagsisimula siya malambot, tapos nagiging tubig, hindi na makontrol, ito ay maaaring senyales na ng diarrhea. Pangalawa is more than 2 to 3 times nang dumudumi. Kunyari, 4, 5, or even 10 times a day, ito na ay simptomas ng diarrhea. Ang iba pang simptomas, kasama dito yung pagsakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat at panghihina. Pero Doc, kailan po ito nagiging delikado? Kasi 'di ba minsan pag sa bahay, ang laging yung parang remedy, ay inom ka lang ng mga anti-diarrheal na medicine, okay ka na. Pero kailan po yung sign na, ay dapat pumunta na kami sa ospital? Okay, so una is, mas matagal na to ng isang araw, no? More than 24 hours na. 2 days, 3 days, 4 days ay kailangan magpakonsulta na sa doktor. Pangalawa ay kung may akibat na paglalagnat, pagsusuka, lalo na yung pagsusuka kasi kapag sumusuka ka, wala kang kayang inumin na gamot, hindi ka rin makakapag-hydrate. At pangatlo naman is panghihina. Nanghihina ka na, baka mababa ka na sa electrolytes, very dehydrated. Kapag mga ganitong sitwasyon, hospital or doktor na talaga ang punta. Kaya dapat i-take note po talaga ng ating mga kababayan yan. Kasi baka akala normal lang na pagdudumi or diarrhea, pero nasa delikado na pala sila na stage. Sa ganito pong pagkakataon naman, Doc, halimbawa malayo yung access sa ospital, ano po yung mga tamang first aid o kaya po yung mga remedy? Kasi meron din po ako naririnig, Doc, minsan na kapag nagda-diarrhea sila, parang ang ina-advise, ay huwag kang iinom ng mga anti-diarrheal kasi yung parang
baka hindi ka na makadumi sa mga susunod na araw or baka hindi mo malabas yung mga bacteria na nandyan. Ano po ba talaga yung tama, Dok? So, ang pinakaunang remedy na dapat gawin ng lahat ay mag-hydrate, uminom ng maraming tubig. Kung meron tayong Oresol, yung nabibili sa butika, Opo. no, yan yung una, no, para hindi tayo ma-dehydrate. Tas pangalawa is kumain tayo ng mga prutas na mayaman sa electrolytes, lalo na ng potassium, tulad ng saging, yan. Kaya lagi sinasabi kumain ka ng saging dahil ito ay rich in potassium, no. Pangatlo, yung mga anti-diarrheal medication natin tulad ng loperamide at racecadotril ay optional lamang, no. Kung talagang hindi talaga nawawala at nahihirapan ka makapagpakonsulta sa doktor. Pero syempre, at the end of the day, bago uminom ng kahit anong gamot, mabuting magpakonsulta muna sa doktor. Ay, okay, wag basta-basta din po talaga iinom, no, Dok? Ano naman po yung mga dapat iwasan po ng ating mga kababayan kapag nagkakaroon sila ng diarrhea? So, una, mas mabuti siguro kung umiwas muna tayo sa mga mamantika, no? Kasi minsan lalong nagka-cramps yung tiyan, lalong lumalala yung mga simptomas. Pangalawa is, siguraduhin na nating malinis yung lahat ng kinakain natin. Ito na nga, tinamaan na nga tayo ng food poisoning kasi hindi pa malinis yung mga susunod na kakainin natin, no? At at huli, syempre, mas maganda kung mas focus tayo sa mga prutas, ganyan, no? Rather than mga meat. Okay? Of course, eventually, pwede naman na tayong kumain ulit ng mga meat. Pero more of, focus muna tayo sa mga pagkain mayayaman sa mga electrolytes. Dok, ito na nga, dahil nga tag-ulan nga po ngayon at uso nga po yung ganitong sakit. Paano po ba maiiwasan? Ano po yung mga tips niyo po sa atin po mga kababayan para hindi po sila magkaroon ng ganitong sakit? So, una ay lutuing mabuti ang ating mga pagkain. Pangalawa, kung may tirang pagkain ay i-refrigerate, no? Of course, kung maganda maubos yung pagkain, ubusin na kagad pagka unang luto, no? Pero kung hindi kaya, i-refrigerate agad, okay? At pangatlo, yung pinakamahalaga ay bago natin kainin ang mga tirang pagkain is amuyin muna natin, tingnan natin mabuti, may amag na ba? Baka naman pala, sketchy na yung amoy niya, no? Tapos kakainin pa rin natin. Kung magdududa tayo, kung kaduda-duda, huwag panghinayangan ang pagkain. Itapon na natin, no? Huwag natin panghinayang. Kundi, baka magkasakit pa tayo. Opo, mas madaling magluto ulit kaysa madala pa sa ospital. Ano, Dok? Tama. Opo. Ayan. Dok, kapag po may ganitong nararamdaman or ibang concern pagdating po sa tiyan ng atin po mga kababayan, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan at makita? So, ako po si Dr. Paulo Dimopelis. Ako ay nagpa-practice sa UST Hospital, Una Medica and Fedel Mundo Medical Center. Dito lang sa Manila and Quezon City. Of course, may Facebook page and Instagram and TikTok page din tayo.